GMRC 5, Quarter 3, Week 4. Pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders. Mga layunin. Una, nailalarawan ang sariling mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders. Pangalawa, naipaliliwanag na ang pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders ay alinsunod sa kanilang taglay na dignidad at sa mga mabuting naiambag sa sariling pagkatao o lipunan. Pangatlo, nailalapat ang sariling mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o may gulang o ang tinatawag natin elders. Unang araw. Maikling balik-aral. Tukuyin ang magiging epekto sa sariling kilos mula sa emosyong magaganap sa mga halimbawang sitwasyon. Isulat ang masaya kung ito ay mabuting epekto. Isulat ang malungkot kung hindi. Una, pagbigay ng upuan sa mga nakatatanda. Ito ba ay masaya o malungkot? Ito ay masaya. Pangalawa, hindi nakikinig sa mga payo ni lolo at lola. Ito ba ay masaya o malungkot? Ito ay malungkot. Pangatlo, pagbibigay ng discount sa mga senior citizens. Ito ba ay masaya o malungkot? Ito ay masaya. Pang-apat, pasigaw na hinihiling na alagaan sila dahil sila ay matanda. Ito ba ay masaya o malungkot? Ito ay malungkot. Panglima, alalahanin ang mga matatanda sa tuwi-tuwi na. Ito ba ay masaya o malungkot? Magaling! Masaya! Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng magalang sa mga mas matanda at nakatatanda o may gulang sa pamilya. Magaling! Ang pagmamano sa mga magulang at nakatatanda ay isang kilos na paggalang. Ipinapakita nito na marunong tayong tumupad sa tradisyong Pilipino ng pagrespeto sa mas nakatatanda. Sa ganitong paraan, napaparamdam natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Ikalawang araw. Unang aralin. Pagkilala sa mga taong nakatatanda o may gulang. Nakasaad sa Republic Act Number 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 ang dalawang pangungusap na ito sa wikang Ingles. Narito ang unang pangungusap pero sa wikang Filipino. Upang magbigay ng buong suporta sa pagpapabuti ng kabuuang kapakanan ng mga matanda at ang kanilang buong pagkikilahok sa lipunan. Ikalawang pangungusap sa wikang Filipino. Upang kilalanin ang mga karapatan ng mga senior citizen sa kanilang lugar sa lipunan at gawin itong alalahanin ng pamilya, komunidad at pamahalaan. Pagprosesong pag-unawa. Pangkatang gawain. Suriin at ayusin ang mga nakasulat upang makabuo ng mga natatanging layunin kung bakit mayroong batas na RA o Republic Act 9949. Una, ayusin ang nasa ibaba upang makabuo ng isang pangungusap. Mahusay. Ang tamang sagot ay to give full support to the improvement of the total well-being of the elderly and their full participation in society. Pangalawa, ayusin muli ang nasa ibaba upang makabuo ng isang pangungusap. Napakagaling! To recognize the rights of senior citizens to take their proper place in society and make it a concern of the family, community, and government. Pinatnubayang pagsasanay. PPPST. Piliin at punan ang mga patlang ng sagot na tama. Isulat sa patlang ang mga tamang salita ng pangungusap. Una, upang magbigay
ng buong patlang sa pagpapabuti ng kabuuang kapakanan ng mga matanda at ang kanilang buong pagkikilahok sa patlang. Mga salitang pagpipilian: kaibigan, lipunan, pagkain, sitwasyon, suporta. Ano ang tamang sagot? Magaling, suporta, at lipunan. Pangalawa, upang kilalanin ang mga patlang ng mga senior citizen sa kanilang lugar sa lipunan at gawin itong patlang ng pamilya, komunidad at patlang. Mga salitang pagpipilian: alalahanin, gamot, karapatan, pamahalaan, sakit. Ano-ano ang mga tamang sagot? Napakagaling! Karapatan, alalahanin, at pamahalaan. Paglalapat at pag-ugnay. Pansariling gawain: pag-aralan ang sumusunod na mga sitwasyon at sabihin kung paano mo kikilalanin at bibigyang parangal ang mga taong binanggit dito. Para sa unang sitwasyon, umabot si Lola ng edad na 90. Ano ang natatanging pagkilala o parangal ang gagawin mo? Mahusay! Bibigyan ko siya ng maliit na salo-salo at regalo bilang pasasalamat sa kanyang pagmamahal at sakripisyo. Pangalawa, na-promote si tatay sa trabaho. Ano ang natatanging pagkilala o parangal ang gagawin mo? Magaling! Babatiin ko siya at bibigyan ng card o simpleng handaan upang ipakita ang aming pagmamataas o pagiging proud at suporta. Pangatlong sitwasyon, magtatapos si Kuya sa kolehiyo. Ano ang natatanging pagkilala o parangal ang iyong gagawin? Tama! Dadalo ako sa kanyang graduation at bibigyan siya ng regalo bilang pagkilala sa kanyang sipag at tiyaga. Pang-apat, natanggap si ate sa trabaho. Ano ang natatanging pagkilala o parangal ang iyong gagawin? Tama! Babatiin ko siya at maghahanda ng simpleng merienda para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Para sa panglimang sitwasyon, magdidiwang
ng Mother's Day? Ano ang natatanging pagkilala o parangal ang gagawin mo? Napakahusay! Bibigyan ko si nanay ng bulaklak, card, o regalo at sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at pinahahalagahan. Mga bata, tandaan na maaaring iba-iba ang ating mga kasagutan sa mga sitwasyon na nabanggit. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, mga dahilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng pakikipagkapwa o makipag-ugnayan sa mga nakatatanda. Pagprosesong pag-unawa. Pagtapat-tapatin, mayroong mga dahilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng pakikipagkapwa o makipag-ugnayan sa mga nakatatanda. Nagbigay ng mga halimbawa tungkol dito ang manunulat na si Ronha Morning 2023 at nakalista ito sa ikalawang hanay. Tukuyin ang kahulugan nito sa unang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. Unang hanay at ikalawang hanay. Para sa unang bilang, hindi pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Narito ang mga pagpipilian. A. Appreciate what you have. B. Respect your elders. C. Take care of your health. D. Responsibility for your actions. E. Value your time. Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Value your time. Pangalawa, magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Appreciate what you have. Pangatlo, responsibilidad at matuto sa mga pagkakamali. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Responsibility for your actions. Pang-apat, igalang ang kanilang kaalaman, karanasan at karunungan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Respect your elders. At panglima, pangangalaga at hindi binabaliwala ang ating kalusugan at isipan. Ano ang tamang sagot? Ito ay C.
Take care of your health. Narito ang 10 mga dahilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng pakikipagkapwa o makipag-ugnayan sa mga nakatatanda ayon kay Morning 2023. Una, value your time. Pangalawa, appreciate what you have. Pangatlo, responsibility for your actions. Pang-apat, respect your elders. Pang-5, don't sweat the small stuff. Pang-6, don't judge people. Pang-7, take care of your health. Pang-8, follow your dreams. Pang-9, take risk. At pang-10, live in the moment. Pinatnubayang pagsasanay. Lagyan ng check kung ang pangusap ay nagpapakita ng kagandahang loob at X naman kung hindi. Una, pagsasabi ng po at opo sa nakatatanda sa iyo. Check o X. Ito ay check. Pangalawa, pagsasawalang bahala sa iyong lola na may sakit. Check o X. Ito ay X. Pangatlo, pagsagot ng pabalang sa nakatatanda sa iyo. Check o X. Ito ay X. Pang-apat, pag-akay sa matandang tumatawid sa kalsada. Check o X. Ito ay check. Pang-5, pagbibigay kasiyahan sa mga matatanda. Check o X. Ito ay check. Ngayon ay iguhit mo naman ang bituin kung wasto ang ipinapahayag ng bawat sitwasyon at buwan naman kung hindi. Una, bumibili ka sa tindahan. Nakita mo ang iyong lolo na bumibili rin. Hindi mo siya pinansin at umalis ka kaagad pagkabili mo. Ito ba ay bituin o buwan? Ito ay buwan. Pangalawa, biglang dumating ang iyong punong guro sa inyong silid-aralan. Binati ninyo siya ng, "Eto na si Principal." Yes. Ito ba ay bituin o buwan? Ito ay buwan. Pangatlo, inuutusan ka ng iyong ate na pumunta sa iyong lolo para maghatid ng prutas. Pagdating mo sa bahay, sinabi mo na,
Magandang umaga po, Lolo. Ito ba'y bituin o buwan? Ito ay bituin. Pang-apat, binigyan ni Aling Isi ng regalo si Lucy dahil kaarawan nito. Natuwa si Lucy nang makita ang regalo at buong pusong nagpasalamat sa kanyang tita. Ito ba'y bituin o buwan? Ito ay bituin. Panglima, isang gabi, nakadungaw si Anay sa kanilang bintana. Dumaan sa tapat ng kanilang bahay si Aling Nena, ang nanay ng kaklase niya. Binati niya si Aling Nena ng pasigaw na parang galit. Ito ba'y bituin o buwan? Ito ay buwan. Paglalapat at pag-ugnay. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng aral mula sa mga mas matanda o nakatatanda o may gulang sa pamilya na iyong natutunan at kasalukuyang ginagawa. Isulat ito at sabihin kung kanino galing ang mahalagang aral. Napakagaling! Ang aral na natutunan ko sa aking nanay ay ang pagiging masipag at responsable sa lahat ng ginagawa. Sinusunod ko ito sa pamamagitan ng pagsisikap sa pag-aaral at pagtulong sa bahay. Dahil dito, natuto akong pahalagahan ang oras at maging maayos sa aking mga gawain. Ikatlong aralin, mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakakatanda. Pagprosesong pag-unawa. Gawin natin. Unang hanay, mga paraan ng pagkikipagkapwa sa mga nakakatanda sa wikang Ingles. Una, respect your elders. Para sa ikalawang hanay, kahulugan nito sa wikang Filipino. Igalang ang mga nakatatanda. At para sa pangatlong hanay, halimbawang wastong gawi. Pagmamanong at paggamit ng po at opo kapag nakikipag-usap. Pangalawa, help the elderly. Maaari mo bang kumpletuhin ang mga hanay? Magaling! Kahulugan nito sa wikang Filipino. Tumulong sa mga matatanda.
Halimbawang wastong gawi. Pagtulong kay lola o lolo sa paglalakad o pagdadala ng mabibigat na gamit. Pangatlo, listen attentively to their advice. Sagutin mo ito. Mahusay ang kahulugan nito sa wikang Filipino. Makinig ng mabuti sa kanilang payo. Halimbawang wastong gawi. Pagkikinig at paggalang sa opinyon ng mga magulang o lolo't lola. Pang-apat, spend time with them. Sagutin mo ito. Mahusay ang kahulugan nito sa wikang Filipino ay maglaan ng oras para sa kanila at para sa halimbawang wastong gawi. Pagkikipagkwentuhan o pagkain ng sabay sa matatanda sa bahay. At panglima, show gratitude and care. Sagutin mo ito. Tama! Narito ang kahulugan nito sa wikang Filipino. Ipakita ang pasasalamat at malasakit. At para sa halimbawang wastong gawi. Pag-aalaga kapag may sakit at pagsasabi ng salamat po sa kanilang tulong. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Gawin natin itong muli. Para sa unang hanay, mga kilos na nagpapahalaga sa ating pagkikipagkapwa sa mga nakatatanda. Sabihin kung ito ay thumbs up o thumbs down. At sabihin na rin pati ang dahilan. Para sa unang bilang, ang presensya ng mga matatanda ay mahalagang bahagi ng komunidad. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? At ano ang iyong dahilan? Ito ay thumbs up. Narito ang pwedeng maging dahilan. Basahin mo ito. Pangalawa, hindi pinagtibay ng Batas RA 9994 ang kahalagahan ng mga matatanda. Thumbs up o thumbs down? At ano ang iyong dahilan? Ito ay thumbs down. Narito ang pwedeng maging dahilan. Basahin mo ito. Pangatlo, ang mga pangangailangan ng matatanda
ay dapat bigyan ng pansin at malalim na pang-intindi. Thumbs up o thumbs down? At ano ang iyong dahilan? Ito ay thumbs up. Narito ang pwedeng maging dahilan. Basahin mo ito. Pang-apat, sa Pilipinas lang binibigyan ng pagpapahalaga ang mga matatanda at wala sa ibang bansa. Thumbs up o thumbs down? At ano ang iyong dahilan? Ito ay thumbs down. Narito ang pwedeng maging dahilan. Basahin mo ito. Panglima, samahan ang mga matatanda sa kanilang pag-alis at mga lakad dahil ikaw ang magbabayad ng mga gastos. Thumbs up o thumbs down? At ano ang iyong dahilan? Ito ay thumbs down. Narito ang pwedeng maging dahilan. Basahin mo ito. Pagninilay sa pagkatuto. Baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyong. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro para sa bahaging ito. Nagawa niyo ba ito?
Mahusay kung ganon! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa sariling mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders. Ang pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o elders na alinsunod sa kanilang taglay na dignidad at sa mga mabuting naiambag sa sariling pagkatao o lipunan. At ang sariling mga paraan ng pakikipagkapwa sa mga nakatatanda o may gulang o ang tinatawag nating elders. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.